Gandang araw po mga lodi. So sorry for handwriting ko. So in this video, i-continue natin yung reaction features. So reaction features siya. So tapos na tayo sa sa pneumograph. Diba may mga apat na reaction features sa pneumograph. Diba? So as you can observe, need natin ng tatlo or thrice siya lumabas sa onset response ng polygraph chart natin. So, but dito sa galvanograph and yung sa cardiosmograph, yung pinaka strong reaction lang o yung sa strong specific response or reaction yung kukunin natin. So sa galvanograph may tatlo tayo, di ba? So ang nire-record nitong galvanograph instrumento is itong tinatawag nating EDA or electrodermal activity. Ito yung mga skin conductivity or electrical activity ng skin natin. So first na reaction features ng galvanograph is itong amplitude, the rise of the amplitude, diba? So once we say amplitude, itong amplitude na to, so ito yung amplitude. Actually may pin ako hindi ko lang masyadong ginagamit. So amplitude, ito yung, for example, lagay tayo ng demarcation line or onset response. Ito yung tinutuplok natin ito yung ino-onset natin na response after sumagot ang subject. So for example, demarcation line or the onset response. So if usually sa EDA is pa ganyan di ba? Electrical activity. So if may amplitude, meaning tataas yan. So itong pagtaas niya after the onset response, 5 to 10 seconds after within the 5 to 10 seconds after the onset response or demarcation line. Ito ang demarcation line Then tumaas siya, di ba? Nakita natin tong area na to. Tumaas ang electrodermal activity niya. So yan yung tinatawag natin na rise of the amplitude. Diba? Tumaas siya. Yan yung pinakauna. The first reaction features ng galvanograph or yung sa EDA or skin conductivity. So ang instrument galvanograph pero ang nire-record nito is EDA. So as you can observe, ang EDA ang galvanograph is nilalagay natin yan sa index finger and the ring fingers. So ito ay may electrodes or electrodes plates wherein metal yan na siya yung kumukuha ng physiological data ng subject. So nire-record niya ang EDA, diba? So first is the amplitude, diba? Second is yung tinatawag nila na complexity. Ang complexity is ganito. Ito yung complexity. I-count ko lang yan yung forma or reaction features na complexity. So sometimes yung iba ganyan yun diba? So complexity of the electrodermal activity. So yung mga ganyan, complexity ang tawag yan. So ilagay natin. Ang ikalawa is complexity. Okay na ba? So ikalawa is ang complexity. So ito yung amplitude, tingnan nyo, at ito yung complexity. Yang dalawang yan, complexity yan. So ang ikatatlo na i-record natin or titingnan natin na reaction features ng electrodermal activity or sa galvanograph is itong number 3 duration na tinatawag nila. Duration, di ba? Okay no? Pasensya na kayo sa writing ko. Ang duration
ito yung duration, di ba? Tingnan nyo, ito yung pag tumaas, di ba? Tumaas to, di ba? Itong EDA, then bumaba yung EDA, gaano kalapad, ito gaano kalapad, yan yung duration na tinatawag natin. So duration yan, di ba? So this is the duration, itong yan, di ba? So ito yung tatlong reaction features na makikita natin usually sa electrodermal activity na nire-record sa instrument na galvanograph. So itong EDA, ito ang reaction features na kinukuha natin sa galvanograph. So ang tanong ngayon, paano i-scorean, di ba? For example, itong complexity is nakita natin sa mga relevant question, di ba? Then nakita natin sa comparison question or control questions, itong dalawang to, either ang complexity or duration. Kahit dalawa pa yan sila, ang pinaka strong reaction or may strong response is itong amplitude. So ito yung i-scorean natin. So for example, nakita sa relevant si amplitude, kahit dalawa pa yan sila, si complexity at duration, so ang i-score natin is 2. Sir, bakit 2? Si EDA, si galvanograph, either negative 2 or positive 2 ang scoring niya yan. Bakit negative 2 or positive 2? Yan yung given sa galvanograph. If si respiratory or yung si pneumograph is negative 1 or positive 1, si galvanograph is negative 2 or positive 2. Itong negative 2 is for relevant na mga tanong. If mas malakas si relevant na tanong, diba? Itong si relevant mas malakas, negative talaga yan. 2 lang siya kasi nandyan sa galvanograph. Pero pag mas malakas si comparison, ito si comparison, so positive 2 yan siya, diba? So positive 2. So always positive si comparison, si relevant is negative. Sir, bakit may malakas? Sino yung mas strong reaction? Kasi kinukumpare yan sila kung saan yung mas nakafocus ang subject. Kung sa comparison ba, yung wrongful act no una, or sa relevant itong act niya or yung issue niya ngayon. So again, thank you for listening. Ito yung tatlong reaction features. Tingnan nyo yan sa galvanograph or sa yung titingnan natin na electrodermal activity. So maggagawa naman ako ng third video, yung sa Cardius Pimograph.